Noong August 28, 1984, nag-aalala si Joseph pati si Rose Fritzl dahil yung isa sa 7 nilang anak na si Elizabeth ay hindi pa umuuwi. Hating gabi na noong mga oras na yon, kinontak na rin nila lahat ng mga kaibigan nito pero ni isa sa mga to ay walang nakakaalam. Basta't bigla na lang itong nawala na parang bula. Ang huling nakakita dito kay Elizabeth ay yung tatay niyan si Joseph. Nakatulong niya sa basement habang ginagawa yung pinto dito. Pagkatapos nito ay hindi na ulit nila ito nakita. Kinabukasan nung wala pa rin silang balita kung saan ito nagpunta o ano nangyari dito, ay nireport na kaagad nila to sa mga pulis. Ang nakakatuwa naman sa mga pulis sa Austria ay nagsimula kaagad silang mag-imbestiga. Tinanong nila yung mga pinaka-close na kaibigan ni Elizabeth bago tumawala, pero ang sabi ng mga to ay wala daw silang idea kung saan ito pwedeng magpunta dahil sila lang naman ang palaging magkakasama. Lumipas pa ang ilan pang mga araw pero wala pa ring nagiging balita kung saan nagpunta o saan napunta si Elizabeth. Sa patuloy pang pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alaman nila na si Joseph, tatay ni Elizabeth, si Joseph Fritzl, ay mahigpit palang magulang. Halos hindi niya pinalalabas yung mga anak niya. Istrikto din siya sa mga to na palagi dapat sila may ginagawang gawaing bahay. Pero sa 7 niyang mga anak, si Elizabeth ang palaging sumasagot sa kanya. Hindi kagaya ng 6 niyang mga kapatid. Nalaman din ng mga pulis na dahil sa ganitong sitwasyon ng bahay nila, si Elizabeth ay naglayas na pala ng unang beses, 2 taon ang nakakalipas. Pero nahanap din siya ng mga pulis makalipas ang halos 1 buwan at naiuwi sa kanila. Nung nalaman ng mga pulis yung mga bagay na to, naisip nila na baka problemang pampamilya to at hindi dapat sila makialam. Bukod dito, 18 taong gulang na si Elizabeth na sa tamang edad na siya, naisip nilang uuwi rin sa bahay nila to. Sa patuloy na paghahanap at pagtatanong-tanong, sa lumipas na 1 buwan ay nakatanggap ng sulat yung nanay ni Elizabeth na si Rose. Ang sulat na yon ay galing sa anak niyang nawawala na si Elizabeth. Ang sabi nito ay napagod na daw siyang mabuhay kasama sila. Okay naman daw siya at nasa maayos siyang sitwasyon. Itigil na yung paghahanap sa kanya dahil pag pinagpatuloy nila to ay lalabas siya ng bansa. Natakot dito si Rose pati si Joseph kaya't dinala nila yung sulat na yun sa mga pulis. At yung sulat na yun ay pinakita ng mga pulis sa mga kaibigan ni Elizabeth at sinabi nilang sulat niya nga daw talaga yun. Nung nabasa ng mga pulis na nasa maayos itong kalagayan, nasa tamang edad na naman siya, ay hindi na sila nagpatuloy sa pag-iimbestiga. At yung kaso ng pagkawala ni Elizabeth Fritzl noong August 28, 1984 ay itinuring na nilang closed case. Ang laman ng video na to ngayon ay ang kwento ng pinakamasamang tao sa kulungan sa bansang Austria mula nung natapos yung World War II. Ito rin ang tinuturing na pinakamalala at pinakamasamang krimen na pwedeng gawin ng magulang sa sarili niyang mga anak. Ito ay tungkol sa isang babaeng nawala sa Austria sa makalipas na 24 na taon na hindi man lang nalalaman ng magulang niya na sa makalipas na mga taon na to ay ilang talampakan lang ang layo niya sa kanila. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Ituloy na natin ang kwento. Lumipas ang ilan pang mga taon pero walang naging balita sa pagkawala ni Elizabeth. Kung anong nangyari dito at saan ito napunta ay hindi na nalaman. Ni hindi rin alam ng mga kapatid niya at mga magulang niya kung buhay pa ba siya. Pero sa tingin ng tatay ni Elizabeth na si Joseph Fritzl ay sumama ito sa mga kulto. Kaya't sinabihan niya si Rose na wag na masyado mag-alala baka nasa maayos naman itong kalagayan. Sa kabila nito ay napapaisip si Rose na kung ano na kayang ginagawa ng anak niya. At hanggang nung May 1993, mahigit 10 taon nung nawala si Elizabeth, paglabas ni Rose Fritzl at ni Joseph sa bahay nila ay nakakita sila dito ng isang sanggol. May nakapatong sa sanggol na to na isang sulat at nung binasa nila to ay sulat ito ni Elizabeth. Laking tuwa ni Rose nung nabasa niyang sulat ito ng anak niya. Ang nakalagay dito sa sulat, ang pangalan daw ng sanggol na yon ay Lisa. Pinanganak noong August 29, 1992. Anak daw ito ni Elizabeth, pakialagaan daw dahil hindi niya daw ito kayang alagaan. Tuwang-tuwa si Rose, itinuring niya tong isang regalo mula sa anak niya at tinuring nila si Lisa na para bang una nilang anak. Lahat ng pangangailangan nito ay binibigay nila. Bagaman wala silang balita kung nasaan at anong ginagawa ni Elizabeth, masaya pa rin si Rose dahil kasama niya
si Lisa. Yung pagmamahal at pag-aalaga na sa tingin nilang hindi nila naibigay kay Elizabeth nung kasama pa nila ay ibinigay nila kay Lisa. At lumipas ang mahigit sa 2 taon, December 1994, ay nakakita ulit sila ng isang sanggol na nasa stroller sa harap ng bahay nila. Ang pinagtataka ni Rose ay wala itong sulat. Hindi niya alam kung anak ba ito ulit ni Elizabeth, pero ipinasok nila to sa loob ng bahay nila at nilinisan. Makalipas ang ilang minuto ay nakatanggap ng tawag si Rose. Tawag itong galing kay Elizabeth at sinabihan siya nito na ang pangalan daw ng bata na yun ay si Monica. Pinanganak noong February 26, 1994. Anak niya daw to, pakialagaan dahil hindi niya daw ito kayang alagaan. Nireport ni Rose yung tawag na yun sa mga pulis na baka maaari nilang i-trace kung saan galing yung tawag na yun ni Elizabeth para mahanap nila to at makausap. Pero wala na naging balita si Rose tungkol dun sa report na yun. Gaya nung una ay itinuring ni Rose si Monica bilang regalo. Bagaman may katandaan na si Rose noong mga panahon na to, medyo nahihirapan na siya mag-alaga ng mga bata, pero sinisikap niya pa rin itong maalagaan. At lumipas ulit ang ilan pang taon, noong June 1997, gaya nung unang 2 bata na si Lisa at si Monica, ay nakakita ulit sila ng isang batang lalaki naman sa harap ng bahay nila. May sulat din itong kasama na ang pangalan daw nito ay Alexander, pinanganak noong April 28, 1996. Dito na nagsimula magalit si Joseph dahil sabi niya hindi pwedeng basta na lang mag-anak si Elizabeth at ipaalaga sa atin. Pero sabi ni Rose, kaysa naman pabayaan nila yung mga bata, ay alagaan na lang nila to bilang mga apo. Mula nung dumating tong si Alexander sa kanila noong 1997, ay wala na ulit silang naging balita kay Elizabeth. Kung nasaan man ito, anumang ginagawa nito, ay hindi na nila nalaman. Si Lisa, si Monica, si Alexander ay pinalaki sila ng maayos ni Rose at ni Joseph gaya ng pagpapalaki nila sa mga anak nila. May mga regalo tuwing kaarawan, maayos na mga damit, maayos na mga laruan at maayos na paaralan. At hanggang nung April 19, 2008, 24 na taon na ang nakakalipas mula nung nawala si Elizabeth. Nung taon na to, 2008, 16 na taong gulang na si Lisa, 14 na taon si Monica, at 6 na taon naman si Alexander. Umaga ito nung April 19, 2008 ay pumasok sa ospital si Joseph Fritzl kasama ang isang babaeng 19 years old na ang pangalan daw ay Kirsten. Wala itong malay, sobrang putla, kaya't nagmadali yung mga doktor at mga nurse na asikasuhin to. Nagsagawa kaagad sila ng ilang mga examination at laboratory pero hindi nila malaman kung bakit ganito yung sitwasyon ni Kirsten. Ang tanging naisip lang nila ay kakaiba itong sakit na namana niya sa magulang niya. Kaya naman tinanong nila yung matandang kasama ni Kirsten na naghatid sa kanya sa ospital na si Joseph Fritzl. Pero wala rin itong maisagot. Ang sabi niya ay natagpuan niya lang daw si Kirsten sa harap ng bahay niya. May sulat ito na anak daw ito ni Elizabeth. Ito na yung pang-4 na batang iniwanan ng anak niya sa harap ng bahay nila. Kaya hindi naman maiwasan na galit siya dahil ipinapasa sa kanila yung responsibilidad nito. Ang sabi ng mga doktor ay maaaring mamatay si Kirsten kapag hindi nila nalaman kung ano yung sakit niya. Galit ulit na sumagot si Joseph na hindi niya nga daw alam. Hindi niya alam kung nasan si Elizabeth. Hindi niya alam kung anong kondisyon ng katawan ni Kirsten. Kaya naman ang ginawa ng mga doktor ay tumawag na sila ng mga pulis dahil maaaring may pang-aabuso nangyari kay Kirsten. Kinausap ngayon ng mga pulis si Joseph Fritzl pero sinabi lang ni Joseph yung kaparehas na sinabi niya sa mga doktor na natagpuan niya nga daw si Kirsten sa harap ng bahay nila at ito na yung pang-4 na batang iniwanan ni Elizabeth sa kanila. Ang ginawa ng mga pulis dahil hindi nga nila malaman kung nasaan si Elizabeth ay lumapit sila sa ilang mga media networks. At dito ay nabalita yung pananawagan ng mga pulis na lumabas na si Elizabeth dahil kapag hindi niya to ginawa at namatay si Kirsten ay mananagot siya sa batas. Lumipas ang ilang araw na pananawagan ng mga pulis hanggang nung April 26, 2008. So 1 linggo ang lumipas mula nung dinala ni Joseph si Kirsten sa ospital. Dumating si Joseph pati si Elizabeth Fritzl sa ospital kung nasaan si Kirsten. Si Elizabeth na 24 na taon nang nawawala. Tinanong ngayon ng mga doktor at ng mga nurse si Elizabeth kung may allergy ba si Kirsten, ano bang sakit niya, anong medical history niya. Pero sa pagtataka nila ay wala ring maisagot mismo si Elizabeth gaya ni Joseph Fritzl. Kaya't dinala ng mga pulis si Elizabeth sa police station kasama si Joseph Fritzl at dito nila to tinanong ng tinanong.
Tinanong nila si Elizabeth kung nasaan siya sa 24 na taong nawawala siya. Bakit wala siyang masabi sa medical history ni Kirsten, pero sa makalipas na 5 oras ay hindi ito nagsasalita. Hanggang sa sinabi na ng mga pulis kay Elizabeth na comatose ngayon si Kirsten. Pag namatay ito o may nangyaring masama sa kanya, ay makukulong siya. At dito na nagsimulang umiyak, manginig si Elizabeth. Habang nagsasalitang sasabihin ko na sa inyo kung nasaan ako ng 24 na taon, pero ipangako nyo lang sa akin na hindi ko na ulit makikita yung tatay kong si Joseph. At dito na nga nagsimula magkwento si Elizabeth kung saan na nailabas ang totoong ugali ni Joseph Fritzl na siyang tinuturing na pinakamasamang magulang sa kasaysayan ng Austria. Ito yung mismong pagkakakwento ni Elizabeth. Balikan natin yung araw kung kailan siya nawala. August 28, 1984. Ito yung mga panahong lagi sila nagkakasagutan ng tatay niyang si Joseph. Nabanggit niya naglayas na siya 2 taon nang nakakalipas bago siya mawala dahil hindi niya makayanan yung sobrang kahigpitan ng mga magulang niya. Ni kung saan siya magpupunta, sinong mga kasama niya, at kung anong mga gagawin niya. Pumunta siya noon sa kaibigan niya at doon muna tumira, pero nakita siya dito ng mga pulis makalipas ang 3 linggo at inuwi siya sa kanila. Pag uwi niya, ang sabi sa kanya ng tatay niyang si Joseph ay hindi na daw siya ulit makakaalis. Nung umpisa, hindi niya pa naiintindihan yung mga salita na to. At nung umaga na nga nung araw bago siya mawala, kumakain siya nun, sinabihan siya ng tatay niya na tulungan daw siyang ayusin yung pinto ng basement nila. Sa mga makalipas na 4 hanggang 5 taon ay maraming oras ang ginugugol ni Joseph Fritzl sa basement nila. Dahil gumagawa siya dito ng bunker dahil nung 1980s, ito yung panahon ng Cold War. Ito ay sa pagitan ng United States at Soviet Union. Anumang oras ay pwedeng sumiklab ang digmaan ng 2 bansa na hindi malabong madamay ang lahat ng mga nakapaligid dito. At nung inaayos na nga nila yung pintuan sa basement nila, nung nailagay na to ni Joseph Fritzl at ni Elizabeth, ay tinulak ni Joseph yung anak niya sa isa sa mga kwarto sa basement. Bumagsak habang natatakot noon si Elizabeth, pero bago pa man siya makatayo, ay nakalapit na sa kanya yung tatay niya at nilagyan ng panyo yung bibig niya. Nawalan siya noon ng malay at makalipas ang ilang oras, nung nagising siya, hindi niya pa alam kung nasaan siya, pero kinalaunan nalaman niya nasa isa siya sa mga kwarto ng basement nila. At dito ay nakita niya nakatali yung paa niya, pati kamay, ng kadena. At dito na naalala ni Elizabeth yung sinabi ng tatay niya nung una siya naglayas na hindi na daw siya ulit makakaalis. Dahil sa kwarto ng basement na yon ay mananatili siya sa loob ng 24 na taon o 8,600 mga araw. Nung unang mga araw ni Elizabeth dun sa basement ay nagsisisigaw siya tuwing gabi. Tuwing mag-isa siya dito pero mukhang walang nakakarinig sa kanya. Sinabihan siya ni Joseph na walang saysay ang pagsisisigaw niya dahil naka-soundproof yung kwarto na yon. Bukod pa dyan, bago mo marating yung kwarto kung nasaan si Elizabeth, kailangan mong mahanap yung sikretong pintuan dun sa basement nila na isang storage shelf na may padlock sa likod na kapag tinanggal mo ay kusang bubukas yung pintuan. Pagkatapos ng sikretong pintuan na to ay meron namang bakal na pintuan. Nakalock ito gamit ang electronic lock na ang password ay si Joseph lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng bakal na pintuan ay isang napakabigat na purong batong pintuan naman ang kailangan mong buksan na ang bigat ay nasa 300 kilo. Pagkatapos nito ay meron pang ilang pintuan na nakapadlock. Ginawa ito ni Joseph para masiguradong walang ilaw na papasok dun sa loob at wala namang tunog na makalalabas. Dito ay masasabing planado talaga ni Joseph na ikulong yung anak niyang si Elizabeth sa kwarto na yon. Ilang araw pa lang si Elizabeth sa kulungan na yon ay nagsimula na siyang pagsamantalahan ng tatay niyang si Joseph. Pinupuntahan siya ni Joseph dito araw-araw, kung minsan naman ay 3 beses sa isang linggo. Noong November 1986, nung nalaman niyang nagdadalang tao siya, sinabihan niya yung tatay niyang si Joseph na ilabas na siya para magpa-check up, pero si Joseph ay walang balak pakawalan yung anak niya. Ang ginawa niya ay binigyan niya ng mga libro si Elizabeth tungkol sa panganganak at sinabihan niya to na basahin yung mga libro dahil dun sa kwarto na yon siya manganganak. Isipin na lang natin yung uri ng takot meron si Elizabeth nung narinig niya yung mga to dahil yun yung unang beses siyang manganganak at wala siyang kaalam-alam
kung paano to gawin. Wala siyang kasama, walang tutulong sa kanya kundi sarili niya. Sa kasamaang palad, makalipas ang 10 linggo ay nalaglag yung dinadala niya. Nung sumunod na taon, 1987, ay nalaman niyang buntis na naman siya. At nung August 30, 1988 ay pinanganak niya yung una niyang anak na babae na pinangalanan niyang Kirsten. Si Kirsten ang unang buhay na anak ni Elizabeth. Sa basement na yon, hindi niya alam kung matutuwa pa siya dito dahil yung tatay niya mismo ang tatay din ng anak niyang si Kirsten. Pero kahit papaano mula nun ay meron na siyang kasama. Nung February 1, 1990 ay nanganak naman siya ng isang lalaki na pinangalanan niyang Estefan. Makalipas ang 2 taon, August 29, 1992 ay pinanganak niya naman si Lisa. At makalipas ang 9 na buwan nung May 1993 ay inakyat ni Joseph si Lisa sa una at huling pagkakataon. Iniwan niya to sa harap ng bahay nila para matagpuan ni Rose na asawa niya. May nakasulat dito, sulat na ipinasulat ni Joseph kay Elizabeth na pangalan nito ay Lisa. Ito yung birthday niya, alagaan niyo siya dahil hindi ko siya kayang alagaan. Nung sumunod na taon, 1993, sa pagpilit ni Elizabeth kay Joseph na lakihan yung kwarto nila dahil may 2 bata na nga siyang kasama. Ito sina Kirsten at Estefan at dito na nga gumawa ng plano si Joseph. Pero ang pinagtrabaho niya ay si Elizabeth, si Kirsten at si Estefan sa paghuhukay. Nakakapagod man ay ginawa nila tong mag-iina alang-alang sa pagpapalaki ng kwartong gagalawan nila. Makalipas ang ilang buwan hanggang sa 1 taon ay napalaki nga nila ito. Ginagawa nila yung mga trabaho na to habang si Elizabeth ay nagdadalang tao kay Monica. Si Monica ay pinanganak noong February 26, 1994 at makalipas ang 10 buwan, December 1994, ay natagpuan ni Rose si Monica ang nasa harap ng bahay nilang nasa stroller. Ito na yung walang sulat si Monica pero nakatanggap sila ng tawag mula kay Elizabeth. Tawag na mula sa boses ni Elizabeth na nirecord ni Joseph. Noong April 28, 1996 ay nanganak si Elizabeth ng kambal. Ito ay kambal na 2 lalaki na pinangalanan niyang Michael at Alexander. Sa kasamaang palad, makalipas ang 3 araw, si Michael ay binawian ng buhay. Binalot ni Joseph yung bangkay nito at sinunog niya hanggang sa maging abo para di umano ay walang maging ebidensya laban sa kanya. Makalipas ang 15 buwan, si Alexander na nabuhay dun sa kambal, gaya ni Lisa at ni Monica, ay inakyat niya si Alexander. Iniwan niya dun sa harap ng bahay nila para matagpuan ni Rose. At dito ay magkakasamang lumaki si Lisa, Monica at si Alexander na magkakapatid sa piling ng lola nilang si Rose. Noong December 16, 2002 naman ay pinanganak ni Elizabeth si Felix na siya nang naging huling anak ni Elizabeth. Si Felix ay namuhay kasama si Kirsten, si Estefan at si Elizabeth dun sa basement. Meron sila ditong TV, meron silang radyo. Tinuturuan sila ni Elizabeth magsulat at magbasa at dito ay makikita sa kabuuan ng kwarto nila hanggang sa daan papunta sa CR ang napakaraming sticker sa pader na pinapakitang pinipilit ni Elizabeth pasayahin yung kabataan ng mga anak niya. At pinangakuan niya yung 3 anak niya na to na kasama niya sa basement na balang araw ay makakalabas din sila sa basement na yun. Hindi nila sinusubukang buksan yung pintuan na isa sa mga pinto papalabas ng basement dahil ang sabi ni Joseph, kapag bumukas daw yon galing sa loob ay may lalabas ditong usok na may lason at mamamatay silang mag-iina. Bukod pa dyan, kapag nag-iingay sila ng sobra, ang parusa ni Joseph sa kanila ay hindi sila dadala ng pagkain ng ilang araw. Sa mga makalipas na mga taon ay pinipilit ni Elizabeth na mag-isip ng paraan para makalabas sa kulungan na yon, pero wala talaga siyang maisip na pwedeng paraan. At hanggang noong 2008 ay lumala yung kalusugan ni Kirsten. Nahihimatay ito palagi, sumasakit ang ulo, sumasakit ang tiyan, at pabalik-balik yung mataas na lagnat nito. Sa makalipas na mga buwan ay pinipilit ni Elizabeth si Joseph na dalhin sa ospital si Kirsten dahil baka may masamang mangyari dito. Hanggang noong April 19, 2008 ay makikita si Joseph na pumapasok ng ospital sa Amstetten, Austria. Dala-dala si Kirsten. At dito ay hindi nga alam ni Joseph kung anong kondisyon ng katawan ni Kirsten. Nagsagawa yung mga doktor at ng mga nurse ng laboratory test, examination, pero hindi talaga nila malaman kung anong sakit ni Kirsten. Makalipas ang 2 araw noong April 21, 2008, palala na ng palala yung sitwasyon ni Kirsten
ay nanawagan na sila at humingi ng tulong sa mga pulis. Nung tinanong ng mga pulis si Joseph ay hindi ito masyadong sumasagot. Ang sabi niya pang-apat na bata na yan na iniwanan ng anak niya si Elizabeth sa harap ng bahay nila sa makalipas na 24 na taon na nawawala ito. Hindi niya alam kung nasan to, anong ginagawa niya, sinong asawa at kasama niya. Pero dahil sa kalusugan nga ni Kirsten, ang ginawa ng mga pulis ay humingi sila ng tulong sa media networks. Pinalabas yung pananawagan nila na umuwi na si Elizabeth sa TV, sa radyo, sa dyaryo. At napanood ni Elizabeth, ni Stefan at ni Felix yung pananawagan ng mga pulis sa tibing meron sila sa basement. Kaya naman pinilit ni Elizabeth si Joseph na hayaan siya makita si Kirsten sa ospital dahil baka nga mawala ito. Makalipas ang ilang araw na pagpipilit ni Elizabeth, noong April 26, 2008 ay inakyat ni Joseph si Elizabeth, si Stefan, pati si Felix sa unang pagkakataon sa basement na yon sa buong buhay nila. At dito ay nakita sila ni Rose. Sa unang pagkakataon ay nagkita-kita ulit yung magkakapatid. Ang sabi ni Joseph ay umuwi na daw si Elizabeth kasama yung dalawa pa niyang anak. Bantayan daw muna si Stefan at si Felix at dadali niya si Elizabeth sa ospital kung nasaan si Kirsten. At dito na nga tinanong ng mga pulis si Elizabeth kung nasaan siya sa loob ng 24 na taon pero hindi siya nagsasalita sa makalipas na 5 oras. At dito na nga din yung sinabihan siya ng pulis na pag may masamang nangyari kay Kirsten ay mananagot siya sa batas. Dito na nga sumagot si Elizabeth nang umiiyak siya habang nanginginig na sasabihin niya na daw yung totoo kung nasaan siya noong 24 na taon na yon. Basta't hindi niya na makikita si Joseph na tatay niya. At yung araw nga na yun, pumutok yung balita na to na siyang pinag-usapan sa makalipas na mga buwan hanggang sa makalipas na mga taon, hindi lang sa Austria, kundi sa buong mundo. Dito nila nalaman na ang sakit pala ni Kirsten ay vitamin deficiency. Dahil buong buhay nga nito ay ni minsan ay hindi siya naarawan. Kaya sobrang putla nito, gayon din si Elizabeth. Makalipas ang ilang araw ay nagising din si Kirsten. At dito nagkasama-sama yung 6 na magkakapatid at yung nanay nilang si Elizabeth. Nung nagkwento noon si Elizabeth ay inaresto kaagad nila si Joseph Fritzl at hindi niya na to dininay at sinabi niyang totoo lahat ng sinabi ng anak niyang si Elizabeth. Si Joseph Fritzl ay pinanganak noong April 9, 1935 sa Amstetten, Austria. Noong 1956, 21 years old siya, inakasal siya kay Rose na 17 years old noong mga taon na yon. Nagkaroon sila ng 7 anak, 3 lalaki, 4 na babae at isa na nga dito si Elizabeth. Si Joseph ay kagalang-galang sa mga katrabaho niya bilang isang electrical engineer at isang real estate developer, kaya't hindi naghinala yung mga pulis na may kinalaman ito sa pagkawala ng anak niya. Pero may isang bagay dito na hindi chinek yung mga pulis. Ito yung criminal history ni Joseph Fritzl. Noong 1967, isang taon ito si Elizabeth, ay pumasok si Joseph sa bahay ng babae na ang pangalan ay Linz, isang nurse, 24 years old. Nirape niya to at nakulong si Joseph dahil dito pero nakalaya din siya makalipas ang isang taon. Pagkatapos niya makalaya nung parehong taon ay nakulong ulit siya dahil sa attempted rape sa isang 21 years old na babae at nakulong siya ulit dito ng 1 taon at nakalaya din agad. Meron ding mga murder cases na ang suspect ay si Joseph Fritzl. Isa na dito si Martina Claudia noong 1986. Mga bagay na hindi nakita ng mga pulis nung panahong nawawala si Elizabeth. Noong 2009, makalipas ang 4 na araw na trial, ay nakasuhan si Joseph ng patong-patong na kaso at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa kabila ng matanda na ito noong mga panahon na to, nung nalaman ng mga kasama niya sa kulungan yung uri ng krimen na ginawa niya, araw-araw ay pinapahirapan at binubugbog siya ng mga to. Madaming pilay at pasa ang natamo niya dahil dito. May pagkakataong pang dahil sa bugbog ay nalaglag yung ilan sa mga ngipin niya. Sa takot ng mga pulis na baka mamatay ito sa kulungan, ay ibinukod nila to ng kulungan na siya lang mag-isa. Pero tuwing lumalabas siya ay hindi pa rin siya nakakaiwas sa pambubugbog. Kaya naman binukod na siya ng kulungan na siya lang mag-isa at hindi siya makakalabas. Noong 2023, dahil palala na ng palala yung kalusugan ni Joseph, may dementia na rin siya, ay inilipat siya sa isang mental hospital sa Austria at hanggang ngayon, 90 years old na si Joseph, ay nandirito pa rin siya. Sa kabilang banda naman, si Elizabeth at yung mga anak niya ay binigyan sila ng bagong pangalan ng gobyerno ng Austria. Nilipat sila sa isang lugar na hindi sila kilala at nagsimula ng normal at panibagong buhay. Makalipas ang ilang therapy at gamutan kay Elizabeth dahil sa traumang nakuha niya, ay nakarecover naman siya. At kasama niyang namumuhay
yung 6 niyang mga anak. Ayon sa ilang mga interview at report, ayon kay Lisa, Monica at Alexander, ay nalulungkot daw sila at nagigilty dahil habang silang tatlo ay namumuhay ng normal kasama yung lola nilang si Rose, yung tatlo naman nilang kapatid ay nagsisiksikan sa isang maliit na kwarto sa basement na hindi sila makalabas. Nangyayari lahat to nang hindi man lang nila nalalaman. Yung ilang mga pulis ay nagsimula ring mag-interview sa ilang mga taong nangupahan sa bahay nila Joseph Fritzl dahil sa laki ng bahay nila ay pinapaupahan nila yung ilan sa mga kwarto dito. At sa makalipas na 24 na taon na nasa basement si Elizabeth, ay daang-daang mga tao ang tumira sa mga kwarto dito. At yung ilang pang mga kwarto dito ay nasa taas mismo kung saan natutulog si Elizabeth at yung mga anak niya. May isang lalaki dito na tumira sa kwarto na yon sa loob ng 4 na taon. Ang sabi niya wala naman daw siya narinig na kakaiba dun sa basement, pero yung mga alaga niyang hayop ay palagi nagkukutkot sa sahig na para bang may naririnig sila. Na sa tingin niya ay yung mga anak ni Elizabeth. Ang kwento na to dahil sa makalipas na mga taon ay hindi na masyado na pag-uusapan, pero isa ito sa mga pinakamalalang krimen na nangyari sa kasaysayan ng Austria. Mag-comment ka na lang kung ano masasabi nyo sa video na to. Don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga uploads. Shoutout nga pala sa mga viewers natin na to.